Isang masayang araw ng linggo po sa inyong lahat. Masaya po ba ang araw natin? Sabi nga po sa awitin, ang lahat ay sa Diyos. So kung ang lahat sa buhay po natin galing sa Panginoon, dapat po lagi tayong masaya. Dapat po lagi tayong expectant sa Lord na may gagawin siyang laging mabubuting bagay na ikasasiya po natin. Alam po nyo, as I was worshiping inside dun sa office, nabuhay po sa puso ko na yung pagiging masaya natin, pagiging mabuting tao, it is all attitude of the heart. Attitude of the heart. It is always the will of our heart na maging masaya. It is the attitude of our heart na maging mabuting tao. It is the attitude of our heart na maging forgiving. Everything comes from the heart. Amen po ba doon? Hindi po ngayon February, pero dito po ako nilid ng Panginoon sa message na to, na alam kong makakabuti po o reminder sa akin and sa atin pong lahat. It is always our heart. Again, sabi ko nga po, ang isang preacher po, ang hirap na pumili ng mensahe. Gusto po niya yung aangkop o yung pong may approval ang Panginoon. So this message po, pinamagatan ko pong authorize the power of a humble heart. Marami pong pwedeng, katulad ng mga sinabi ko po kanina, maraming pwedeng maging adjective sa puso. Di ba? Ano-anong pwedeng maging adjective sa puso natin? Cheerful heart, forgiving heart, merry heart, kind heart. Ang dami, di po ba? But I am impressed to have this adjective of the heart, a humble heart. A humble heart. Mamaya po may trivia ako. A humble heart. Malayo pa po ang Pasko pero may gift check na po ako dito. A humble heart. Kaninang madaling, di po ba ang lakas ng ulan? Nagising ako sa mga kulog. And kanina ko lang po ito nabasa, itong verse na to. Sabi ko, ganito pala to, ito pala to. I don't know with you, pero I don't know kung alam po nyo to. Mamaya po, bago ako mag-middle, magti-trivia po tayo. So our topic is the power of a humble heart. The power of a humble heart. We ministers, minsan po, ang tingin lang sa atin ng tao, wow, parang ang tapang niya. Wow, parang siya, untouchable siya. Pero tandaan po natin mga kapatid, ang tinitingnan ng ating Panginoon ay ang puso. God always look at the heart. God always see us in our heart. Kaya po sabi ko, ang ganda-ganda of having a humble heart. O a good heart. Heart. Anong ibig? Ang heart po hindi yung emotional, yung halimbawa tayo nalulungkot o tayo ay masaya, tumatawa, parang ganon, masaya. We express by laughing. Sabi po dito sa Bible, ang heart natin, it is the center of who we are. The center of who we are. Yung pong ating puso, dito po dumadalo yung dugo, di po ba? Dito nagse-circulate ang ating dugo. Nung tinang ko po sa Google, sabi dito, ang puso daw natin, ang puso po natin, dito nagpa-pumps and nagse-circulate yung pinagmumula ng dugo sa lahat ng ating organ. Nakalagay dito, heart pumps throughout our body, yung circulation po ng dugo. So, ibig sabihin po, lahat halos nakakonect sa puso. Pati po yung ating buhay, kung paano tayo magsasalita, kung paano tayo makidil sa tao, it comes always from the heart. Kaya we should take good care of our heart. Higit ano pa man po, tayo nag-aaral, we want to be knowledgeable, we want to be intelligent. Diba? Gusto natin may marami tayong alam sa Biblia, but everything comes from the heart.
mas higit po alagaan natin yung ating puso. Kasi dito po nakatingin ang ating Panginoon. Heart, dito po nanggagaling yung ating motives. Nakikita ng Lord yung ating motives sa ating puso. Yung ating thoughts, hindi sa kaisipan natin, kundi sa puso din po. And yung ating desires. It is all in the heart. Iisa-isahin po natin mamaya what is motives, what is thoughts, and what is desires. Yan, si Samuel. Alam po naman natin yung kwento, di ba? Namatay si Saul, and then sabi ni Yahweh kay, sino inutusan niya? Si Samuel. Sabi niya kay Samuel, huwag kang malungkot, pumunta ka sa sambayanan ni Jesse, at doon kukuha ako ng kapalit. Kukuha ako doon ng isang hari. So sabi ni Samuel, Lord, paano ko malalaman kung sino ang magiging susunod na hari? Anong magiging batayan ko? Anong magiging palatandaan ko? Sabi pa ni Yahweh, magdala ka ng langis, and ituturo ko sa iyo kung sino yung papahiran mo ng langis. Then sabi ni Samuel, paano kaya yun? How would I know? And then, dun sa sambahayan ni Jesse, nakita niyang una si Eliab. Si Eliab, makisig, mataas. Parang wow. Sa appearance pa lang, haring-hari ang dating. Haring-hari na ang dating ni Eliab, di ba? So, in man's perspective, sa akala ni Samuel, ito na. Ito na ang hari na papahiran ko ng langis. But, anong sabi ng Panginoon? Huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan. Hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay hindi tulad ng batayan ng tao. Tandaan mo natin yan ha, ang batayan ng Diyos ay hindi tulad ng batayan ng tao. Sabi pa po niya, panlabas na nyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko. Yung po ang sabi ng Panginoon kay Samuel. Hindi iniisip ni Samuel na itong isang maliit na David na pinakang kawawa sa magkakapatid, di ba? Ito yung pipiliing hari ni Yahweh. So, from this perspective, makikita po natin na ibang-iba po ang tinitingnan ng Diyos sa atin. Kaya we cannot deceive God. We may deceive people, katulad po ni Samuel, kala niya si Eliab na, pero we cannot deceive God because God looks at your heart and no one can see your heart except your God. Amen po? Next, anak. Ayan. Hindi ko nakikita ang motibo ni Brother Norbing. Bakit siya ay nakaupo ngayon sa harapan? Hindi ko nakikita ang motibo ni Brother Norbing. Bakit siya ay nag-charge ngayon? Di po ba? But God sees the motive of His heart. Amen po ba doon? Motive. Ano yung motive? Motive. Ano yung motibo mo? What you are doing? Why you are doing this? Motive. Sabi dito, we can serve God, ministers of God. Thank you, Brother Gab, na andito na siya sa music. Kala ko, organ siya. Pwede rin pala siyang drum. Baka minsan makikita ko kumakanta na. Yan. We can serve God. Diba? We can do any service to God. Name it all. Diba? We can do it. We can pray. We can pray aloud. But, tinitimbang ng Diyos. Wait, simpleng Tagalog po yun. Wait. Tinitimbang ng Lord ang puso natin. Are you serving God cheerfully? Are you serving God wholeheartedly? O gusto mo lang masabi na sa ministry ka? Are you serving God willingly? Or after yung ginawa mo sa Lord, sabihin mo, ay, parang nakakapagod naman. Ay, bakit ako lang? Diba? If we serve God, we must serve God cheerfully. Yung joyful tayo after that. Nung nasa kwarto po ako, as we were worshiping, nakikinig ko yung boses ni Brother Yang. Nangunguna yung boses niya. Alam po nyo, parang bigla ako nag-imagine. Sabi ko, masaya ako ngayong araw na to. I don't know why, pero masaya ako. Hindi sa nakinig ko yung boses niya, ha?
parang naramdaman ko, I'm so happy. Doon po nag-arouse yung sinabi ko na, happiness is the attitude of the heart. Happiness is the attitude of the heart. May pagsubok man, may problema man, may kakulangan man, or may kasakitan man. But it is always your choice to be happy. It is always your choice. It is your attitude. You can choose your attitude. Next, malapit na po ako sa trivia ko. Yan. Yan. Tandaan po natin to. Ang sabi sa Proverbs 21:22, ang akala ng tao, lahat ng kilos niya ay wasto. Ngunit si Yahweh lamang ang nakakasaliksik ng puso. And we will be judged according to the heart. Alam po nyo, nung makita ko itong verse na to sa Bible, sabi ko, sa puso pala, doon pala nagmula. Kung bakit God blessed him tremendously. It is in the heart pala. Next, anak. Condition. Ano ang kondisyon ng puso natin? Minsan po kasi may mga puso na matigas. Nasaktan ako eh. Hindi ko malilimutan. Matindi yan talaga. No, hindi po ganun ang gusto ng puso ng Diyos. Gusto niya, yung puso natin, malambot pa rin, not a stony heart. Di po ba sa Ezekiel? Sa Ezekiel, sinabi ng Lord, tatanggalin niya yung ating pusong bato o yung ating matigas na puso at papalitan niya ng pusong malambot. Pusong malambot. Yan. Condition of the heart. Tatapusin ko na po yung pangatlo pa bago ako mag-trivia. So, tinitingnan ng Lord yung motibo ng puso mo. Bakit mo ginagawa yan? And then, condition ng puso mo. And number 3 po, yung motives ng puso mo. Next, anak. Sabi pa rin po, what comes out of the mouth proceeds from the heart. Kasi nga po, sa puso nang gagaling ang lahat. If you are a jealous person, nakikita, ay may inggiti naman siya. If you are a secured person, wow, makikita rin. Satisfied siya kung ano yung meron siya. If you are a loving person and a giving person, makikita rin. It shows. It shows action and sa bibig din po natin nakikita. Sabi dito, ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso at ang nagpaparumi daw po sa tao ay yung nanggagaling sa puso. We are praying for the food, di ba? So much, para malinis yung ating kinakain. But we must understand, yung puso natin, if it is not good, it manifests. It come out from our mouth. Kaya sabi nga, out of the abundance of the heart, the mouth speak. Out of the abundance of the heart, kung ano yung nasa puso mo, yun ang lalabas sa bibig mo. Amen po ba? Okay. So, number 1, tinitingnan ng God yung ating motives, then yung condition. Anong klaseng puso meron ka? Then, number 3, our desire. Anak. Direction, yan. The direction of our heart. Where is it leaning? Again, sa ginagawa mo o sa magiging desisyon mo o sa plano mo sa buhay mo, where is it leaning? If it is in the ministry, I'm talking kasi lahat tayo dito nasa ministry, is it self-recognition lang ba? Kaya mo ginagawa yan? Or out of your love to God? Out of your generous heart? Kasi po yung paglilingkod sa Lord, galing yan sa isang puso na generous. Ibibigay mo yung oras mo, ibibigay mo yung puso mo. Pag ikaw ay nagpipray, talagang i-out mo lahat, lalo pa pag pipray mo ay isang may sakit. Yung compassion. Pipilitin mo maramdaman and matransfer sa'yo yung compassion ni Jesus. Kasi yung compassion na yun ni Lord Jesus Christ, once you pray sa isang may sakit o sa isang nangangailangan, ang purpose po dapat natin, maramdaman ng taong yun, mag-manifest sa atin yung compassion na nanggagaling sa Lord. Na maging maging vessel tayo ng Panginoon. Okay? What is our purpose? Para lang tayo po ba ay makita o matanyag na magaling tayo? Or toward money? Yung iba, sabi nga natin, ibang minister of God, nakakalungkot naman, di ba? Nasabihin, ay, ang yaman na niyan, ang dami ng nabiling property. Huwag na tayong mag-mention. Kasi,
yung lahat ng pera ng church na pupunta. So anong direction, anong purpose? Toward money or toward others' approval? Gusto kong maging mayor. Wag ng kapitan ha. Gusto kong maging mayor kasi may maganda namang motive. Pero may negative din na motibo. Amen po ba doon? Okay. Trivia ngayon, bago ako sa next topic. Ayoko sabihin kung sino siya, kung siya ay propeta, sinong leader sa Bible ang nang tanungin ni Lord. Sabi ni Lord, anong gusto mo? Name it, anong gusto mo? Ang sagot, ang gusto niya ay puso. Anong klaseng puso? Ang gusto po niya, pusong masunurin. Nagbabasa ng Bible lagi. Kahit hindi nag-church regularly si kapatid. Ayan. Merry Christmas na. Ang galing. Ang galing. Okay, babasahin ko po sa 1 King 3:9. 1 King 3:9, sabi ni Solomon sa Lord, bigyan mo ako ng isang pusong maunawain. Puso, di ba? Isang pusong maunawain at isang puso na marunong kumilala ng masama at magaling. Maganda po ito kaninang kumikidlat, binasa po. Ang tagal ko po itong pinag-isipan. Sabi ko, yung pala ang key. So punta po tayo mga kapatid kung tayo ay may Biblia sa 1 King. Ang hirap hanapin po ng 1 King kasi manipis lang, maano lang po siya maigsi. Punta po tayo sa 1 King para makita po nyo na tama ang sagot ni Brother Norbing. Hindi na siya masyadong nag-isip. Wide reader ka. Ito po 1 King 3:9. Okay. Napunta po ako sa Samuel. Bear with me ha mga kapatid, hindi ko ihanda ang 1 King. Okay, basahin po natin dito. Ang title, ang karunungan ni Solomon. Yun po ang title, karunungan. Pero ang susi pala ng karunungan nasa puso. Dito po natin makikita. Minsan pumunta si Solomon sa Gabaon upang maghandog sapagkat iyon ang pangunahing sambahan sa burol. Nag-alay siya roon ng daan-daang handog na susunugin noong una. Kinagabihan, samantalang siya'y naroon pa sa Gabaon, nagpakita sa kanya si Yahweh sa panaginip. Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Verse 6. Sumagot si Solomon, kinahahabagan ninyo at puspusang minahal ang aking amang si David na naging tapat sa inyo. Matuwid at malinis ang puso. At ipinagpatuloy ninyo ang inyong pagkalinga sa kanya nang marapati ninyong paluklukin sa kanyang trono ang isa niyang anak. Verse 7. Yahweh, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Bagaman ako'y bata pa at walang karanasan. Take look po ha, bata pa, walang karanasan. Pero iba po yung pamantayan talaga ng Diyos. Sa mga bata pa dyan, this is a challenge for all of us. Ito po yung magiging pamantayan natin kung tayo man ay tatawagin ng Panginoon. Sabi dito ni Solomon, Yahweh aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Bagamat ako'y bata pa at walang karanasan. Pinapamuno mo ako sa iyong bayan, sa bayang ito na hindi pa mabilang sa dami. Wow, ang dami pinamunuan pala ni Solomon. Verse 9, bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling. Sapagkat sino ang maaaring maghari sa bayan mong ito na napakalaki? Verse 10, ikinalugod ni Yahweh ang hiling ni Solomon, kaya't sinabi sa kanya, yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o
kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y pagkaunawa at katalinuhang humatol. So yung po palang kapatid, yung katalinuhang humatol, sa puso natin ang gagaling. It is not in the mind. Minsan, magaling na judge to. Lawyer ang kukunin ko. Kasi, kala natin, matalino kasi, yun ang pamantayan. But, here, nakita po natin, mga minamahal, ang pamantayan ng Diyos, yung puso ng tao. Sabi po dito ng Panginoon, ipinagkaloob ko sa iyo ang hiniling mo, binibigyan din kita ng karunungan at walang kapantay, ng karunungan na walang kapantay. Bonus na lang po pala yung karunungan ni Solomon, di po ba? Ang hiningi talaga niya ay pusong maunawain o yung discernment of heart. Sabi dito, at walang kapantay. Maging sa mga nauna, kita nyo kung paano kinumpare ni Lord si Solomon. Binigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa'yo. Kaya we always declare and remember, si Solomon ang pinakamatalino na tao. Sabi pa dito, at bibigyan pa kita ng mga bagay na hindi mo hiningi. Ganyan si Lord natin. Kaya nga, sa ating lahat po, kahit hindi natin ipag-pray, alam na alam ni God what is your need. Alam na alam ni God paano kanya kakatagpuin. At alam na alam ni God kung kailan kanya kakatagpuin sa iyong pangangailangan. Sabi dito, at bibigyan pa kita ng mga bagay, sabihin mo mga bagay na hindi mo hiningi, kayamanan at karangalan na di mapapantayan ng sino mang hari sa tanang buhay niya. Galing po, it just came dun sa hiling niya na isang pusong maunawain. Na sabi ni Lord, kakaiba ang hiniling mo, hindi kayamanan, hindi parang revenge sa mga kaaway, parang kakaiba, simpleng-simple, but from there, ginantimpalaan siya ng Panginoon ng, sabi nga, katalinuhan na hindi mapapantayan kahit panong mga haring pinalitan niya at mga haring susunod pa. At ano pa po, kayamanan, di po ba si Solomon, napakayaman niya? At yung karangalan niyang di mapapantayan ng sino mang hari sa tanang buhay niya. Yung po, sabi ko nga kanina, sabi ko, ang galing, iba talaga si God. Dapat po talaga, makilala pa natin si God sa isang malalim na kaparaanan, talagang hindi natin siya makilala lang sa kung ano yung sinasabi sa Bible, kundi yung kapahayagan. Masingin natin yung kapahayagan ng Lord, ng Espiritu ng Lord sa puso natin at sa Espiritu natin. Kasi nga, sabi nga, who can fathom the thoughts of God? Wala, di po ba? Wala. From that alone, talagang dapat po hindi natin tigilan si God. Hindi natin talaga tatayuan si God. Ako po minsan pag ako'y nagpipray, sabi ko, pag hindi ko pa nararamdaman, ayokong tumayo. Sabi ko, hindi kita tatayuan, God. Hindi kita iiwan. Parang yung ginawa ni, yung nagpambuno sila, di ba? Ganun po talaga, aanuhin natin talaga si God. Hindi ko alam kung anong term, but in my term, parang pipigain. Yan, tayo po pa ang pinipiga ni God. Parang baliktad po. Ganun po, kasi sabi nga, who can fathom the thoughts and the ways of God? Wala po talaga. So, tapos na po ako. Konti na lang po. Anak, yan. What kind of heart that pleases God? A humble heart. Parang minsan ang hirap pong i-define ano ba yung humble heart? Of course, we know sa Philippians, our model of being a humble is Jesus Christ, di po ba? From heaven to earth, talagang in-embrace niya yung kababaan ng tao. Talagang He stooped down to the level of a man, He being God. So, kita po natin yan sa Philippians. So, Jesus is our model of a humble heart. Paano ba ang pagiging humble? Yung ba'y sa salita? O minsan yun ay nakikita pag tahimik ka? Di po ba? Tayo po mga kapatid, iiwan ko po sa inyo ang katanungang ito.
Paano ko ba maipakikita na meron akong mababang puso? Paano ko ba maipahayag o paano ko ba i-express yung kababaan ng aking puso? Kasi po, kasama na ako, likas sa tao, mayabang, di ba? Hello? Likas sa tao yan eh. Nature. Parang yun ang tao eh, di ba? Laging pag magkukwento tayo, o ganito. Ako po, hindi ako pala post eh, kaya hindi ako nagyayabang sa post. Anyway, minsan po ganun talaga ang tao. Minsan, if we will just think, paano nga ba? God, a humble heart pleases you. Alam natin yan. A humble heart pleases God. Paano po ba ako magkakamero ng mapakumbabang puso? Na lahat ng ginagawa ko, mahirap man yan, sacrificial man yan, na lahat ng yan, mare-recognize mo. Even if I didn't speak. Even if I didn't speak, you can see through and through my heart. A humble heart. Sana, gusto ko po dito dapat mag-focus sa humble heart. Kaya lang, I don't know, ba't napunta po ako diyan sa topic ng iba't ibang motibo ng puso. Next, anak. What is the first, humble? Anong ibig sabihin ng humble? No pretense. Parang, yun, natural lang. No pretense. Ina-admit pag nagkamali ka. Hindi na yung, mag-iisip pa. Will I ask forgiveness? Will I show humility? Kapag po tayo nagkamali, kahit pa po yung nagkasala sa atin ay bata, at ang alam natin, mas mataas tayo doon sa batang yun o yung posisyon natin, we can easily show na, may mali sa akin o kung kanino man. Dapat ganun po kadali na i-admit na, kahit bata ka, kahit ganyan ka, tama ka, ako ang may mali. Kitang-kita po ng Diyos yun eh, yung pag-admit natin, even if sometimes hindi natin sinasabi, hindi natin ine-express yung action of humility, but God is pleased. God is pleased. Yan, walang ego. Ito po ang sabi, sa harapan ng tao, kanino po tayo magpapakababa? Sabi sa Santiago 4:10, magpakababa kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Yan, mga kabataan na nagnanais na ma-promote, saan man yan, sa ministry, of course, bata pa kayo sa ministry, sa mga nagtatrabaho, na nanais nyong ma-promote o mag-increase ang sweldo nyo, to God comes promotion. Kasi we cannot deceive God. Kitang-kita ng Diyos yung ating hard work, nakikita ng Diyos yung motibo ng puso natin, yung kababaang loob natin. And when God sees yung mga qualities na yon na nais niya, He will lift us up. He will surely lift us up. Itataas po niya tayo. Minsan po kasi sa buhay natin, yung may mga tinitiis tayo. Alam mo yung mga tiisin. Ako po, marami akong ganyan sa trabaho ko eh. Yung minsan, ba't ganitong ugali? Pero hindi po ako magsasalita even if I have the right. I have the right. HR yata ako. Alam niyo po yun, pero alam niyo, natutunan ko dun yung kababaang loob. Na, okay lang. Minsan ako pa yung unang mag-approach. Nasa isip ko, ako lang nagturo sa'yo, assistant mo lang ako, bakit parang ina-normal, di ba? Parang ang taray mo. Pwede kong sabihin yun. Pero sa puso ko, okay lang, gagawa ako ng paraan na magkakasundo kami. I have to find ways, since ako yung mataas, I have to find ways na mararamdaman niya na, iba ako. Yung parang magiging model ako sa kanya. Kung ako'y magpapakita ng kagaspangan, well, pwede din niyang ipakita sa iba yon, di ba? Ito nga nagpakita ng ganun eh. So ang gagawin ko po, hindi na lang ako iimik. Minsan po yung silent, malaking bagay yan eh. Napakalaking bagay po ng silent. Akala nyo pag nananahimik ang tao, walang laman? Akala nyo pag nananahimik ang tao, walang alam? Hindi po mga kapatid. Minsan po yung pananahimik natin, yun yung puso natin, sinishape natin. Yung puso natin, dinidisiplina natin at ayaw nating magkasala. Sabi nga, less talk, less mistake. Di po ba? Less talk, less mistake.
Hindi ko naman po inaano yung mga maiingay dyan. Isa na rin ako minsan sa maiingay. Pero kasabihan po yon. Pag maingay daw, di ba, alam na natin yon. Once maingay, o marami kang naririnig, ganyan. Minsan kailangan po nating manahimik. Or kung talagang hindi na po natin kaya, sino ating kakausapin? Si Lord. Si Lord lang talaga yung, God, pagaanin mo ito. Lord, linisin mo ito. Baka mali ako. Di ba? Baka mali ako. Linisin mo yung kaisipan ko. Si Lord lang at si Lord talaga po. Sa una at huli pa man, si Lord pa rin. Next, anak. Ayan, obedient heart. Pero ako po ayoko ng obedient heart lang eh. Pwede akong tumayo dito kasi I want to obey. Schedule ko eh, kailangan kong tumayo. But, sabihin mo but. Without willingness, wala po. But yung wala, hindi ka excited. Wala yun. Dapat, ako sa ganito, anong susuotin ko? Excited ka na. Excited kang gumawa. O di kaya magta-tights ka, na-bless ka ng malaki. Sabihin mo, wow, kasama sa portion ng blessing ko si God. Sandali, i-ready ko na to. Pipiliin ko pa yung malulutong. Para, sabi nga, hindi yung mga gusot-gusot na o tira-tirahan sa Lord. Dapat yung maayos na pera. Wow, excited kang mag-Sunday kasi hindi sa kung ano pa man, yung portion na para kay Lord, maibibigay mo. Excitement, willingness. Yan. Minsan po, yung mga handog at mga hain, napepeki po yan. Napepeki po yan. Kailangan po natin yung may pagsunod, hindi lang basta pagsunod, may willingness po. Dinagdagan ko na lang ng willing heart. Number 3, anak. Ano pa po? Ayan. Sabi sa Acts 13:22b, natagpuan ko kay David na anak ni Jesse, ang lalaking nakalulugod sa akin, isang lalaking handang tumupad sa lahat ng iniuutos ko. With a cheerful heart and with willingness po. Yung may kagaanan sa loob. Next, anak. Purity, yan. A pure and clean heart. Nakikita po natin yan ulit-ulit sa aklat ng awit, di po ba? Create in me a clean, baka umulan. Ayan, di ba? Kinig na kinig po natin yan lagi. Yung create in me a clean and a pure heart. Ang ganda pong pakinggan talaga. Kasi po, as we sing that song, parang by faith po, kiniklaim natin that God can create you and me a clean and a pure heart. Napakaganda po niyang awitin na yan. Sabi po, yung pure and clean heart, hindi lang yan yung walang kasalanang puso. Wala naman pong ganon. Kasi we know that we are not perfect. We all are not perfect. Only one is perfect. The Lord Jesus Christ. Hindi po ibig sabihin ng pure, como pure and clean heart is sinless. Hindi po. It is yung singleness of motive, yung hindi pa bago-bago. Maglilingkod ako, bukas ayoko na. Gusto kong ganon, ayoko na. Yung magbibigay ako, tapos biglang naisip, mukhang mas may kailangan ako. Hindi na ako magbibigay ng ganito kalaki. Babawasan ko na lang. Yung bang ibig sabihin, yung kung ano yung sa tingin mo is right, do it. No double life, not chasing idols. Ayan. No double life. Alam natin, yung pag Monday to Saturday, ito na, pwede kong ipakita yung pagiging ganito ko. Anong ganito ko? Pagiging tough. Di ba? Kasi, may repentance naman. Magre-repent ako mamayang gabi. Hindi po pwedeng ganon. Kasi nga, again, God see our hearts. Yan po yung panlaban ng Diyos sa atin eh. I can see your heart and He can judge us according to the motives of our heart. Next, anak. Ayan. Minsan may mga bagay na dinidesisyonan tayo na nandyan yung fear. Pero as I've said earlier, it is the attitude of the heart na yung ating pananampalataya ay mas mangibabaw, faith over fear. Mangibabaw yung ating pananampalataya coupled by pagtitiwala sa God. Kung kulang ang ating pagtitiwala at pagkakakilala sa Lord, paano tayo magkakameron ng tunay na pananampalataya? Tandaan po natin, kung kilala mo ang Diyos mo, walang takot. Walang takot. Yan.
God is pleased when we rely on Him. Sabi nga po sa awitin, ang lahat ay sa Diyos. Amen? Hininga mo, buhay mo ngayon, kung ano meron ka ngayon, mga possession mo, properties mo, mga minamahal mo sa buhay, and in the future, lahat sa Diyos. Lahat po yan talaga sa Diyos. So, may this be our inspiration na malugod naman ang Diyos sa ating buhay. May we ask the Lord to always clean our heart, to always renew our heart. Renew. Kasi nga, our heart, sa totoo lang, kung nasa isipan po minsan ay yung deception ng kaaway, but sometimes yung puso natin, nadideceive din po ng kaaway. Yung lagi iniisip natin, ay ako to, ganito ako. No. Sabi nga po, wag nating ipalagay na yung ating sarili ay napakabuti. Kaya po, from time to time, kailangan nating mag-renew at magpalinis ng puso sa ating Panginoon. Amen po ba? Ayan. What does not please God? Kung kanina po, ang tinignan natin, what is the kind of heart that pleases God? One is, yung kanina, yung ano nga po, yung humble heart, obedient and a willing heart. At ano pa yung mga heart na yon? Puro puso ang yung anak ko, pinusuan ng pinusuan. Nung makita ko, parang nag-Valentine ba? Balik mo nga anak ng konti. Yung number 3, ano yung number 3 kind of heart? A pure and a clean heart. And number 4, a trusting heart. Ayan. Trusting heart. Kita ng God kung buong buo. Sabi nga sa Proverbs 3, 5-6, trust in the Lord with all your heart. Trust in the Lord with all your heart. Pag nagtiwala ka, buo na. Huwag na yung may konti pang, ganito, ay ganyan, ay kasi ako ganun. Huwag mong titingnan yung sarili mo. Pag nagtiwala ka sa Lord, ang titingnan mo talaga ay si Lord. Wala ka ng ibang titingnan pa. Sakitin ako. No, huwag mong titingnan yung sakit mo. Ang tingnan mo, kalakihan ni Lord. Ganito na ako yung edad ko eh. Wala sa Lord yan. Kasi sabi nga, ang lahat ay galing sa Lord. Yung ating pong magandang kidney, yan, magandang gallbladder, malinis na gallbladder, lahat yan galing sa Lord. Anong dapat mo pang ipag-alinlangan? What is the entrance of fear? 'Di ba? Kung lahat ay galing sa ating Panginoon. Amen po ba doon, mga kapatid? Amen. What is naman yung mga pusong hindi nakakalugod sa Lord? Ayan. Ano ba to? Nakakalugod ba o hindi? Okay, hindi pa pala ako tapos. Another characteristics na nakalulugod na puso sa Lord is a soft and teachable heart. Yung pantipong, pag humingi sa'yo ng tulong, wala ka namang ibibigay na tulong eh. Wala ka namang extra eh. Pero yung puso mo, natatats ka sa drama. Ganun ah. Ganun ba? Nakakaawa naman to. Parang kahit ako ay ito lang ang meron ko dahil yung mercy, alam po niyo yung mercy, yung compassionate, yung sympathy na galing sa Lord, nasa puso natin. Hindi pwedeng maghiwalay kayo ng taong yun ng walang-wala. I'm not only talking money, sa lahat ng bagay. Kahit po minsan busy ka, pero nakita mo yung tao may pangangailangan, need your advice, parang ibibigay mo kasi yung puso ng Lord nasa puso mo. A soft heart and a teachable heart. So yun, hindi ko na po kailangan ipaliwanag. Basahin po natin ang 36:26 ng Ezekiel. Sabi ng Panginoon, bibigyan niya tayo ng bagong puso at bagong espiritu. May problema ka sa dati mong puso? Ask God. Ask God to give you a new heart. A new heart. Kasi God is willing. Next, anak. Alsin sa atin yung stony heart, but bigyan tayo ng malambot na puso. Fleshly heart. Then, ano pa po hindi nakalulugod sa Lord? A divided heart. Divided. Yan. Kanina po may nabanggit na idol. No to idol. Minsan po kala natin yung pagiging undivided. Hindi na po yun yung mga nakikita natin sa simbahan ha. Hello. Yung pong idol, minsan, may gagawin ako eh. Mas importante ito. Mas importante ito. Kanina po, nagmamadali yung asawa ko na nagbibihis pa ako, tinawagan pa ako sa phone. Sabi niya, naghihintay na yung mga karpintero, kailangan ko na makaalis.
Sabi ko, ang sagot ko na lang sa kanya, linggo ngayon. Parang pag linggo, sa Lord, di ba? Sabi ko, ano yun? So parang, nasa na ba? Ba't napunta ako doon? Ayun, idols. Yan, idols. Di ba, kala natin, nagsisimba naman ako, okay na ako. Pero Monday to Saturday, may idol. Mas mahal natin si ganito kaysa sa pagpipray natin. Mas mahal natin si cellphone kaysa tayo ay magbasa ng Biblia. Di ba? O minsan, pag linggo, birthday ni ganito, wait lang, mag-undertime ako sa church, birthday naman. May mga ganon. So, kala natin, ang idol, yun lang ribulto. Hindi po. Yung nag-o-occupy ng so much importance sa puso natin. Yun yung idols. Next, anak. Na we are praising God, pero alam natin, pero we are unaware pala na yung puso natin, may idol na pala. Ayan, ito po. Maganda po itong verse na to eh. Alam po nyo, kino-quote ko po ito sa mga pag ako'y nag-share ng gospel. Sabi po dito, huwag ipagmalaki ng pantas ang kanyang kalakasan, huwag niyang ipagmalaki ang kanyang karunungan, at huwag niyang ipagmalaki ang kanyang kayamanan. Kung may maipagmamalaki siya, ay ipagmalaki niya na nauunawaan niya at nalalaman niya ang daan ng Panginoon, the ways of God. Ganon din po tayo mga kapatid. Minsan masyado tayong nadideceive. Nadideceive tayo, malakas ako, wala akong sakit. May pera ako, may trabaho ako. Marunong ako, nag-aral ako. Alam ko ang Biblia. So for us, okay na yun. No, sabi po sa Jeremiah 9:23 to 24, ito tinandaan ko po to, mababasa ko agad. Jeremiah 9:23 to 24, sinasabi ni Yahweh, huwag ipaghambog ng pantas ang kanyang karunungan. Unang malakas ang lakas na taglay niya. Unang mariwasa ang kanyang kayamanan. Hello, sino dito ang mayaman? Sino dito ang malakas? Sino dito ang marunong? Sabi dito, kung may ibig magmalaki, ang ipagmalaki niya ay ang pagkakakilala at pagkakaunawa sa akin, sapagkat ako si Yahweh ang gumagawa ng kabutihan, katarungan at katwiran sa sanlibutan. Ito ang mga bagay na ibig ko. Ako si Yahweh ang nagsasabi nito. Yun mga kapatid. Minsan, kala natin ay okay na ang buhay ko. May asawa na ako, may maanak akong graduate na, di ba? Secured na ako. No, it's not enough. Sa relasyon po natin sa Panginoon, hindi po magiging ganap ang lahat-lahat. Lagi tayong may kulang at kulang na si Lord lang ang pwedeng magpuno. Laging may kakulangan yung puso natin. Tandaan po natin yan. Only God can really feel yung ano man yung kakulangan sa puso natin at sa buhay natin. Hindi tayo talaga magiging ganap sa buhay na to. Ang kaganapan po natin, pag tayo ay nasa Panginoon tayo ay nasa piling na ng Panginoon. Conclusion na po ako. We cannot manufacture our own heart. Kaya nga, only God can manufacture a heart. Kasi siya lang ang nagmamay-ari ng lahat ng puso. Pag-aari niya ang puso mo, pag-aari niya ang lahat ng tao. God promised to give us a new heart, a kind of heart that pleases Him. Sa Ezekiel po yan. Number 2, our goal is not try harder to have a good heart. Ito po ang key. Just stay close to God and let Him shape your heart. Let God shape your heart. Let God mold your heart. And let God change your heart. Just being closer to God, to His presence, to His anointing. Humility, honesty, it follows. Repentance, surrendering to His will. It follows na po. And last, anak, God is not looking for flawless heart. He is looking for hearts that are soft toward Him. Tandaan po natin. Sabihin natin, sabi ni Pastora, malinis na puso, ganap na. Hindi ko po sinasabi yon. It's not easy. Ang kailangan lang natin is a heart na, ang soft, yung malambot, flexible sa harap ng Panginoon, quick to repent, quick to forgive, and quick to trust. Brother Bill, may awit po ako dito. Ako ang aawit o ikaw?
Sige po, tayo po tayo mga kapatid, and let us sing this song prayerfully. This is an old song, pero ang masarap po yung mga old song eh. Hindi dahil ako ay old na. Let us ask God. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Yes, Lord. We are your children, Mold God. me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. Maging sincere po tayo sa ating inaawit. Kita po ng Lord ang puso natin. If we are truly determined na pabago yung puso natin, kung may nakikita po tayong karumihan, pag-iimbot, o anumang uri ng karumihan na hindi karapat-dapat. For the last time, awitin po natin ito ng nanggagaling sa ating mga puso at kaluluwa. Change my heart, oh God. Make it ever true. Yes, Lord. Hallelujah. Only you, God. Only you. Change my heart, Only you, Lord, can change our heart. God. We submit to you, Panginoon, everything in us. May I We be surrender to you everything, like God. you. May our life be a pleasing aroma to you, Lord God. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. Yes, Lord. And may I be like
Lord, sa amin kung anong nais mo na maging kami. Lord, kumilos ka at gumaka po sa aming mga buhay through our heart. Nawa masumpungan mo ang aming mga puso na nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Make it ever At nagtatapat po, Panginoon, sa kagustuhan mo sa aming mga buhay. change my heart, oh God. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. And may I be like you. Hallelujah. Banal na Espiritu ng Diyos, salamat po na kayo ang aming tagapagturo. Kayo po, Panginoon, ang nagpapaalaala sa amin, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang hindi nagbabago, laging nandyan, Panginoon, hindi napapagod, na sumusubaybay sa amin. Lord, we ask forgiveness, Panginoon, kung ang mga puso namin ay natagpuan mo na hindi naayon sa iyong kalooban sa aming mga buhay. Kung may pag-iimbot, kung may karumihan, kung may pag-aalinlangan, Panginoon, kung may takot. Lord, palitan mo ito ng puso, Panginoon, na nagtatapat lagi sa iyo. Puso na mababa, Panginoon. Remove in us yung mga ego namin, kahit yung mga sarili namin, Panginoon. Alisin mo kung hindi po ito naayon sa pamantayan mo, Panginoon. Lord, kayo po ang Diyos na makakakilos, makakagawa ng malaya sa aming mga buhay. Simulan mo nga po, Panginoon, ito sa aming mga puso, Panginoon. Sapagkat dito po lahat ng gagaling ang lahat ng bagay, masama man ito o kabutihan, ito po ang lahat na pinagmumulang Panginoon. Lord, we are surrendering to you right now. We are surrendering, Lord, yung aming mga puso, Panginoon. Take over, God. Take over. Yamang kami, Panginoon, ay pinili mo. Yamang kami ay mga anak mo. Yamang maganda ang plano mo po sa aming mga buhay, Panginoon. Hindi lang sa oras na to, kundi sa mga darating pang panahon. Lord, yamang ang nais mo maging pagpapala kami, Panginoon. Gawin mo nga po sa mga puso namin, Panginoon, yung puso na kagaya ng puso mo, Panginoon. Na laging nasisiyahan pag may ginagawang kabutihan. Na lagi, Panginoon, nakakadama ng awa, ng pagmamahal, Panginoon, sa aming kapwa. Lord, kayo po ang magtapos ng mensaheng ito sa puso ng aking mga kapatid, God, na hanggang sa kanilang pag-uwi at pagtulog mamaya, Panginoon, they search their heart, Panginoon. Saliksikin nila ang kanilang mga puso, Panginoon. At tunay, Panginoon, na kung kayo ang kanilang Ama at Diyos, Banal na Espiritu Santo, kayo ang Diyos nila, patuloy sila, Panginoong, magpa-undergo kung kinakailangan ng operation ng kanilang mga puso, ng aming mga puso, Panginoon. We undergo operation, Panginoon, upang, Lord, sa araw ng iyong pagbabalik, matagpuan mo ang mga pusong ito na malinis, Panginoon, and you will surely give a reward in commendation, Panginoon. Lord, sa inyo po, Panginoon, ang lahat ng papuri na once more, tinuruan mo kami, pinaalalahanan mo kami, sapagkat mahal na mahal mo kami. To you be the highest honor, God, glory and adoration in Jesus' mighty name. Amen. Amen.